ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Saksi sa DYSP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning! Lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Lunes. Unang Lunes po ito sa buwan ng mga puso. Sa buwan ng inyong mga kapuso. Dito po sa DYSP Super Radyo. Nagdiriwang po kami ng ika-29 na taong anibersaryo. Actually kahapon, no? February 1 ng 1997. Una nyo pong narinig, sumahimpapawid ang GMA Super Radio Palawan. At ngayon nga po ay nasa 29 na taon nang naglilingkod, naghahatid ng serbisyong totoo bilang sa lungsod ng Puerto Princesa sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kapuso, samahan niyo po kami hanggang 10 o'clock in the morning. Siyempre sa ating po mga balita, sa ating po mga talakayan. Panibagong linggo na naman, panibagong buwan ng pakikibaka. At syempre, Lunes dapat punong-puno ng sigla. Punong-puno ng pag-asa. Thank you at nairaos na po natin ang buwan ng January 2026, di ba? So ilan na lang? 11 months na lang na naman. Ating pong bubunuin sa 2026. Makakasama natin Super Kenneth Calumres. Na-extend? Bukas balik na ba si Lea Lynn? Ha? Kakasama rin natin Super Rene Olape. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi sa DYSP, Junfred Calamba. Kalamba tayo sa November. Nangampanya eh. Mga kapuso, mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan election, baka hindi nyo pa po alam, ha? Lumabas na yung calendar of activities sa November 2, 2026, BSKE, Barangay and SK Election. At September 28 to October 5, magfa-file na tayo ng Certificate of Candidacy. Tandaan nyo yan, baka lumagpas, hindi kayo makapag-file. Wala. Kahit nangampanya na kayo, hindi kayo mananalo. Dahil September 28 hanggang October 5 lamang yung pong filing ng COC. Ha?
At yung campaign period ay magsisimula naman ng October 22 hanggang October 31. Bago po yung campaign period na October 22, after ng October 5, bawal na kayong maglibot-libot. Bawal na kayong magkamay-kamay. Bawal na kayong kung saan-saan nakikita ng mga tambayan para doon sa Fair Election Act na tinatawag. At November 2, yan na nga po yung election day. Diba? November 1, All Souls Day. November 2, ay baliktad nga. Oo, tama. November 2, yan yung All Souls Day. Dapat November 1, All Souls Day. Pero sa atin, mga Pilipino, pinagbabaliktad natin. No? Pista ng Patay, November 1. November 2, ngayong taon, election tayo. Yan ay Lunes, mga kapuso, para sa Barangay and SK Election 2026. Sinabay pa nila yung holiday, oh. 3, nakaliba ko eh. 3. Oh. Kung matatapos ang coverage ng 2. Oh. Anyways, mga kapuso, mamaya makikibalita tayong muli, no, sa ating Bureau of Fire Protection. Kumusta na yung investigasyon nila dito sa nangyaring sunog sa ating pong old public market? Natukoy na ba talaga nila yung sinasabing electrical in nature na pinagmulan na ito pong tumupok sa nasa 130 plus na mga stalls, mga pwesto dyan po sa ating old public market. Pero nabigyan na po ng tulong ng pamahalaan panlungsod yung pong mga biktima, pati yung mga nasunugan ng mga sasakyan, nabigyan din ng tulong. Yung nadamay doon po sa sunog, hindi na alis, no, ng kasagsagan ng sunog. Yung pong mga may pwesto, alas 8:18 ng umaga, ay belated happy birthday muna kay Chief Noel Monte Alegre. Ating dating kasama dito si Chief Noel, nagbe-birthday kahapon. Kasabay ng aming 29th anniversary. Happy birthday, Chief Noel. Ngayon yan, ngayon. Ito, may pabate kay Feby Silverio. Saan ito si Ma'am Feby ngayon? Happy birthday sa iyo, Ma'am Feby Silverio. Sa Santa Monica. Oo. Mula kay Super Leia Lynn. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday sa iyo, Madam Feby Silverio, mula kay Leia Lynn Haranilla. Ano daw yung paboy? Okay. Si Merl Radok Suico, birthday din ngayon. At si Ara Marie Pondador, aming pinsan. Sa malayo ito. At sino pa ba? Mga nagbe-birthday ngayong February 2.
Alam ko 2 or 3 ba? Ating dating speaker Ramon Monching Mitra. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, more birthdays to come and God bless po sa inyong lahat. Birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Ay panawagan daw pinapabatid sa lahat ng Ito po, pinapabatid sa lahat po ng kamag-anak, kaibigan at kakilala na si Alberto Bindoy Soriano ay pumanaw noong January 29, 2026 sa po'y kasalukuyang nakaburol sa St. Peter Chapel, Baltan, Room 102. Ang libing daw po ay gaganapin sa Miyerkules City Cemetery sa Barangay Santa Lourdes. Alas 8 ng umaga ang alis daw po dyan sa St. Peter Chapel. At 9 o'clock in the morning, banal na misa sa San Miguel Arcangel Parish, Barangay San Miguel. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa panalangin at pakikiramay ng naulilang pamilya. Maraming salamat mula kay Kuya June Soriano, ating pong pakikiramay. At sa mga kakilala rin po, mga kamag-anakan namin, no, mga kaibigan dyan, mga naging katrabaho ni Uncle Ernie Toto Puras Senior, no? Sa bayan ng Quezon, si Uncle Ernie, Uncle Toto Puras ay sumakabilang buhay na po, ano? Noong madaling araw ng Sabado. Okay? At papabatid ko na lang yung schedule kung kailan po yung libing. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Tuloy-tuloy tayo mga kapuso. Ma'am Salvacion Revillas Tabang, good morning din. Bati niya raw na magandang umaga yung kanyang mga anak. Dito, sina Joy, Dindo, Donna, Ami, Daniel, sa kanyang mga apo na sina Darren, Yuhan, Buen Consejo, kay Nick Tabang ng 347 Irma Fishing Corporation. Ingat daw po palagi sa trabaho mo. Wala kay Ma'am Salvacion Revillas Tabang. Kay Joe Rene, good morning. Watching from Agutaya. Kamusta po kayo dyan sa Agutaya? Baka madares din. Dyan sa Agutaya dade. Ngayon yung mga panahong masarap bumiyahe patungo ng Agutaya. Oo. Yung dinuduyan-duyan ka sa laot, Kenneth. Ewan ko lang si Kenneth kung anong kulay pagdating ng Agutaya. Siguro parang papel ito. Ban nga lang eh. No. Subukan mo, Kenneth. Subukan mo. Pumunta ng Agutaya. Kita mo yung building natin? Yung building ng GMA? Mataas pa dyan ang alon. Makikita mo yung building natin, parang gano'n, no? Tapos nandito ka sa ilalim mo, gano'n, no? Tapos bibigla ka na naman gano'n, no? Ganyan kasarap pumunta ng Agutaya. Oo.
Ganyan ka bibilib sa mga taga-Akudaya at yung mga pabalik-balik na dyan sa Agutaya. Oo. Nguyang damal-damal ha, dyan sa bayan ng Agutaya. Alas 8:25 ng umaga mga kapuso. Sa mga nagtatrabaho dyan sa isla namin. Isla namin. Sa Bisukay. Oo. Kayo, ginawa ninyong barangay yung Bisukay. Isla yon na mayroong 3 barangay ng Kuyo. Oo. Good morning sa mga taga National Power Corporation dyan, mga bataan ni Engineer Frederick Barrios. Sila yung gumagawa paglalatag ng poste. Katuwang yung mga taga-provincial government, itong Village Electrification Program ng PGP. Dumating na kasi yung poste no nakaraang mga araw. Last time 20% na yung naitatayo, no? At pag naitaas pa yun ng konti, pwede na raw silang magpa-initial, no? Yung mga ilang okay na yung mga poste at linya, pwede na pailawan, no? Portion by portion. Okay? Mga taga-barangay dyan, pakitulungan ng mapabilis yung trabaho at magkaroon na kayo ng ilaw sa lalong madaling panahon. Si Jopani Gomez, good morning. Live watching from El Nido, Palawan. Kumusta kayo dyan sa bayan ng El Nido? Madami-daming mga turista, punuan. Kada umaga dyan sa Bakwit Bay, talagang yung mga nag-aabang ng kanilang mga island tour, dami, no? Ng mga, lalo na mga foreigner. Jane De La Torre, watching from Cuyo, Palawan. Sabog-sabog yung mga nakikinig sa atin, no? All over Palawan. Salamat po, ha? Magandang morning sa inyo dyan sa Cuyo, Palawan. Alas 8:27 ng umaga, pakitagilid-tagilid mo ng konti iho, at hindi ko makita yung oras natin. Yung ating digital na orasan. Philippine Standard Time, 8:27 po ng umaga. Samahan nyo kami sa ating mga balita, sa ating pong mga talakayan. Ngayon pong araw na ito ng Lunes. Unang Lunes sa buwan ng Pebrero 2026, mga kapuso. Update si FO3 Horteliano. Pagbabalik natin, may natukoy na ba? Nasa magkano na yung kanilang nakukuhang mga affidavit of loss, no? Dito sa naging sunog kamakailan sa ating pong pamilihang bayan diyan sa poblasyon, yung ating lumang palengke. Yung bagong palengke dito sa may San Jose, malapit na rin, malapit na rin lumipat yung mga kasalukuyang lumang building ng New Market natin. Tinatanggal na yung mga bakod ng construction. Sisimula na sila doon sa pagpapaganda ng grounds at habang pinapatapos yung doon sa bandang loob ng main building. Okay? Mukhang magkakasabay pa yung luma at yung mga bagong building ng ating pamilyang bayan dito sa lungsod. Dalawa yan. Yung isa doon sa may poblasyon, pinag-aagawan ng Mandaragat at ng Matahimik. Sabi ni Market Superintendent, baka mga June makalipat na sila
dito sa trabaho sa San Jose, parang ganun din eh. No? May mga tinatapos pa. O, hindi yan magkakalayo. Mukhang halos sabay na magkaka-building ng bago yung ating mga vendors sa ating dalawang pamilihang bayan dito sa Puerto Princesa. Mga kapuso, 8:30 ng umaga, magbabalik tayo ha. Pero doon sa mga hindi po tayo masundan sa ating pong live on air, 909 kHz sa inyong mga radyo, pwede nyo naman kaming bisitahin sa atin pong mga social media accounts sa Facebook, Super Radio Palawan, DYSP 909 kHz, sa TikTok. Hanapin po kami at paki-follow ang DYSP Super Radio Palawan, at sa YouTube paki-like and paki-follow, no? Subscribe DYSP Super Radio Palawan Official. Magbabalik tayo saglit lamang. Ito po ang programang Saksi sa DYSP. Ang serbisyong totoo, GMA Super Radio. Saksi sa DYSP. Isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron, United Homes First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. Okay mga kapuso, balik po tayo. Mga kapuso, kahapon ay may sinagawang military free fall, yung 44th, may kaugnayan sa 44th anniversary ng 3rd Marine Brigade, ano? Marami pong mga airborne personnel ng Philippine Marines yung nagpakitang gilas kahapon, no? At dyan po lumapag sa ating Ramon V. Mitra Sports Complex. Pero sana mabigyan din tayo ng update doon sa isang parachuter na masama yung bagsak no? Masama yung bagsak. May mga kuha din sa social media yung ilan nating mga netizens, no? Pero inaabangan natin kung ano magiging statement ng 3rd Marine Brigade doon po sa isa nilang kasama na tila walang malay nung pagbagsak, no? Okay naman. Bumukas naman po yung parachute niya at nagawa ngang ma-hit on target, na ang target nila kasi diyan sa oval lahat sila lalapag, no? Pero may isang hindi po malinaw kung anong kalagayan ng parachuter na yon. Sana mabigyan tayo, Ken, ng update ng mga opisyal natin diyan sa 3rd Marine Brigade. Ano ba nangyari doon sa isa nilang kasama kahapon na parang walang malay kaagad nung pagbagsak, mga kapuso. Sana ay okay na si Sir, no? At daming napabilib yung ating mga airborne parachuters
ng Philippine Marines kahapon yan, araw po ng linggo. May kaugnayan sa 44th anniversary ng Philippine Marines 3rd Marine Brigade. Puntahan muna natin ang ating pong mga headlines. Ngayon pong araw ng Lunes sa ating pong saksi balita. Sa ulo ng ating pong mga balita, Provincial Board hiniling sa DPWH 2nd Engineering District na tugunan ang mga bahaing lugar. Yan po sa Southern Palawan. Bilang ng populasyon sa munisipyo ng Kalayaan nakapagtala ng mataas na growth rate ayon sa huling census ng Census of Population. Maganda yan, ha? Maraming nagkaka-interest na manirahan dyan po sa isla ng Pag-asa, dyan sa Kalayaan. Para ma-outnumbered natin yung mga Chinese dyan. Yung binubuli tayo dyan ng Chinese na mga barko ng China na ginawa na pong lungga yung West Philippine Sea. Samantala, paglalayag ng maliliit na bangka sa bayan ng Kalayaan na nanatiling suspindido dahil sa share line. Antabayanan din po ang mga updates yan po sa unang regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod ngayong pong buwan ng Pebrero. Ilan lamang yan sa itatampok natin balita mamaya sa ating pong Saksi Balita. Andiyan ba si Super June? May inarrange kaming interview sa Marina last Friday, you know? Mga kapuso, alamin lamang natin, no, yung kanilang mga hakbang dito po sa lalawigan ng Palawan para siguro yung seaworthiness ng ating pong mga barko na naglalayag from Puerto Princesa to Cuyo, Puerto to Rojas, Araceli, Cagayan Silio, no? At yung from El Nido to Coron, marami tayo niyan eh. Mga pampasaherong mga sasakyang pandagat na mga kapuso, Coron to Cuyo, Coron to Manila, no? Para hindi po mangyari yung mga aksidente sa karagatan. Itong nakaraang linggo, di ba? Yan po sa Basilan, may mga missing person pa, no? Although sabi po ng Philippine Coast Guard, ito lang yung nakatala sa manifesto, no? Pero may mga kamag-anak na naghahanap ng kanilang mga kaanak na hindi nakalista doon sa manifesto ng barko, ng Roro. So ibig sabihin, lumagpas yung bilang ng pasahero doon sa talaan ng mga pasahero sa manifesto. May mga nakasakay na hindi nakalista, no? Dahil hinahanap ng mga kamag-anak nila at sinasabing yung huling impormasyon nakasakay, no? Doon sa Roro na lumubog. So ang sinasabi kasi ganito na lang yung nawawala, no? Yung pinaghahanap, yung missing. Kung bibilangin mo yung mga sinasabi ng mga kamag-anak na nawawala at missing din, mas marami doon sa sinasabi ng ating Philippine Coast Guard. Kasi yung Coast Guard nagbabase lang doon sa manifesto, no? So yun din yung problema, no?
kapag overload, no? Yung pong isang sasakyang pandagat at nagkaroon po ng aberya. Diyan nalalabas yung pong problema. No? Kasi siyempre kung yung mga nasa manifesto lang ang ilalabas para walang violation ng overloading. Okay? Which is sa totoong nangyari o pangyayari, may mga hindi nakalistang pangalan doon sa manifesto. Yun po yung mahirap kung magkakaroon ng disgrasya or aberya or paglumubog yung pong barko, mga kapuso. So, atin lamang pong aalamin kung ano po mga hakbang na ginagawa ng Marina, no? Sa bagay na yan, dito po sa lalawigan po ng Palawan. Sa mga barko especially, no? Dahil sila nakakasakop niyan, sila yung nagbibigay ng, parang sila yung LTO sa dagat, yung Marina, mga kapuso. Alas 8:45 ng umaga. Net, unahin mo muna si FO3 Horteliano. Mabibigyan tayo ng update. Kahapon, nung Sabado pala, ay nagtapos na yung close fishing season ng Galunggong. Kaya ngayon, back to fishing grounds, yung mga commercial fishing vessel dito po sa bahaging norte ng ating pong lalawigan. So expect ninyo na bababa na yung presyo ng kahapon nga lang nung Sabado. May nakikita na akong pangilan-ngilan, no? Diyan sa palengke. At abangan nyo sa Quezon. Sigurado yan mga tag 10, 20 per kilo na galunggong. Matitikman na naman natin. No? Diyan sa bayan ng Quezon, diyan sa southern portion ng ating pong lalawigan. Tuloy-tuloy tayo, mga kapuso. Yan, nakikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire kung anong pinaka-latest update doon sa investigasyon na kanilang ginagawa sa nangyaring sunog. No po, dyan sa ating pamilyang bayan. So, sino po pwede? No? Sana may pwede, maliban kay FO3 Raymond Horteliano na kagagaling lang ng ASEAN sa Coron, Coron. Okay? Ito'y aktibidad ng PDRRMO. May mga bisita sila. Diyan po sa bayan ng Coron ginanap nitong nakalipas na linggo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron. United Homes First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Ayoko ng kwento-kwentuhan lang, Marina. Gusto ko po marinig, sino bang hepe ng Marina? Dito sa lalawigan ng Palawan. Pangit yung kwento-kwentuhan lang, ma'am, sir. Gusto natin
yung naririnig, no, ng taong bayan, yung mga update dyan sa inyo pong tanggapan. Kasi importante yan eh. No? Para marinig din ng taong bayan na nagpapasweldo sa inyo na kayo may ginagawa. No? Nagtatrabaho kayo. Oo. Ginagawa ninyo yung inyong mga functions bilang marina. Oo, marina, maritime. Iba yung resort ha, ibang Marina Dubai. Oh, sa Marine industry, ano ito? Ano na nga yung meaning ng marina? Oo. Sana ayaw ko po ng kwento-kwentuhan. Gusto ko ma-interview. Oh, dati natin naman i-interview natin yung hepe ng marina. Oh. Mahirap niya pag magkaroon ng aksidente. Ang sisisihin na naman yung mga government agency, no? Kasi walang ginagawa. Oh, mas maganda iparating natin, no? Yung inyo pong mga ginagawa dyan sa inyo pong tanggapan. 10 minuto bago ang alas 9 ng umaga, nagsisipagdatingan na po dyan sa Batarasa. Batarasa, tama? Batarasa, no? Yung pong mga delegation para po sa ating provincial meet 2026. Dapat ito nung Nobyembre. Pero pinospone, no? Dahil binagyo tayo dito po sa lalawigan ng Bagyong Tino. Lalo na sa bahaging north ng lalawigan. May mga munisipyo na talagang pinadapa nitong si Bagyong Tino. Kaya nag-usap-usap yung mga mayor, no? At napagkasunduan na ipagpaliban anong nakaraang taon at gawin na lang ngayon pong February. Yan po sa bayan ng Batarasa. Nakakatapos lamang ng 62nd founding anniversary ng bayan ng Batarasa. Alright? So maraming mga delegation, kita natin Rojas, Basbas yung nagdatingan, ano? Tapos yung mga taga El Nido, ang daming band na hinair para maghatid ng kanilang mga atleta dyan sa bayan ng El Nido. Bayan ng El Nido. Bayan ng Batarasa, kung saan sasagawa yung pong provincial meet. Dalawa, magkatsunuran yung provincial meet natin kasi nga naghahabol yung DepEd doon po sa dating school calendar, mga kapuso. Kaya naging dalawa po yan, no? Ngayon ding February, ano? February ba? Tama. Yung Memaropa, MRAA, no? Mga kapuso. At naghahanda na rin yung delegasyon ng Puerto Princesa at ng Palawan para doon sa mga isasabak na atleta, delegasyon para po sa MRAA, Memaropa meet natin ngayon pong taon. Habang ito nga, provincial meet ay nakatakda na po dyan po sa bayan ng Batarasa. Mamaya siguro, no, sa ating pagbabalik, may concern yung PNP, may concern yung PNP El Nido, no, patungkol doon sa kanilang service vehicle, no. May pinarating na impormasyon dito, yung kasalukuyang acting chief of police ng El Nido na si Major Starkey Timbangkaya. Nagtatanong at nagpapatulong
na mabawi yung pong biniling brand new pick-up ng para sa El Nido PNP na almost 8 months ago daw after nung election ay hindi na isinauli sa PNP nung kasalukuyang Vice Mayor Joel Rosento. Makunan din natin ang pahayag dito si Vice Mayor. Sa halip daw ay kinausap si Mayor at yung GSO na ipa-MR sa Vice Mayor's Office. Ang Navara white pick-up kapalit ng red pick-up ng dating service ng El Nido. Nabili yung pick-up na Navara intended daw for El Nido PNP El Nido. LGU support daw ito, aid to PNP. Noong 2024 budget under sangguniang bayan ng El Nido, mga kapuso. So, ang nangyari ay pinadala ang Hilux red pick-up kapalit ng ginagamit niya na brand new white Navara. Okay? Medyo may issue ngayon dyan sa pagitan ng PNP El Nido at ng Office of the Vice Mayor, mga kapuso. Okay? Okay. Mukhang nagkakasilipan sila dyan ngayon, ha? Galit daw si Vice Mayor sa PNP. Totoo kaya ito? Oo. Parang nauulit yung Nara situation ni Major Starsky Timbangkaya dyan sa El Nido. Kasi hindi rin siya gusto, di ba, ng LGU Nara noong nakaraan. Ngayon, dito na naman sa El Nido. Oo. Sige. Tingnan natin yan, ha, mga kapuso. 3 minuto bago sumapit ang ikasyam ng umaga. Kay Aryang Lucero, good morning daw. Sir June, watching from Barangay Tigman, Purok Riverside, Aborlan, Palawan. Ayan. Checking in na yung mga taga-sur naman sa bayan ng Aborlan. Magandang morning sa inyo dyan. Okay? Kung naisisingit natin si Police Major Timbangkaya at si Vice Mayor, no? Joel Rosento ng bayan ng El Nido. Kakasilipan sila dahil lamang doon sa service vehicle na di umano ay intended for PNP, itong white Navara, pero ang gumagamit ngayon ay yung Office of the Vice Mayor. Ito si Vice Mayor Joel Rosento. Makunan din natin siya ng kanyang panig din dito sa bagay na ito. 8:58, saglit lang. Ha? Magbabalik tayo, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Okay, mga kapuso, balik po tayo alas 9:04 ng umaga. Ayan, katulad po ng binasa ko before commercial, ito nga ang concern ni Police Major Starsky Timbangkaya. Doon sa di umano ay service vehicle dapat ng PNP, pero ang gumagamit ngayon ay si Vice Mayor Joel Rosento at yung kanya pong opisina. At originally daw ito ay binili ng LGU
aid for PNP El Nido or El Nido MPS. Alamin nga natin sa panig naman ni Vice Mayor Joel Rosento itong bagay na ito kasi binabanggit ni Major Starsky Timbangkaya medyo hindi maganda yung kanilang relasyon considering na may inuungkat pa noong mga nagdaang panahon, for example yung eleksyon nga daw na binunutan ng baril yung aid nitong si Vice Mayor. Okay, babatiin muna natin Vice Mayor Joel Rosento. Sir, magandang umaga. Si June Fred Galamba po ito sa GMA Palawan. Kumusta kayo dyan sa El Nido? Naman, kasamang John, magandang umaga naman para sa araw ng Lunes po. Magandang umaga po. Salamat po, Vice Mayor, sa pagtanggap ninyo ng aming tawag. Vice, wala pong problema. Kasamang John. Medyo may kontrobersya yata ngayon dyan sa inyo sa pagitan ng inyong tanggapan, kayo personal at nitong ating pong PNP chief, acting PNP chief dyan sa El Nido, si Police Major Timbangkaya. At yung service daw po nila na binili ng LGU para sa El Nido MPS, kayo daw pong gumagamit, Vice. Kasamang John. Opo. Okay. Gusto ko lang malaman ng taong bayan. Sige po. Yung pinagsasabi ni Starkey na hindi niya yan hindi pag-aari ng PNP. Yan po ay pag-aari ng gobyerno. Dito po yan sa local government. Binili po yan ng pondo ng munisipyo para po dito sa local government. Hindi rin pag-aari ng PNP. Hindi rin yan pag-aari ko para maliwanag. Okay. Pero dahil tayo ay isang opisyal, kahit sa namang munisipyo, kasi naman lugar, pag opisyal ka, mayroon ka naman sariling sasakyan na ibinibigay ng gobyerno na naka-MR sa akin. Opo. Na ako po ay binabawasan ng rata. Opo, para maliwanag. Okay. Opo. Kaya yung pinagsasabi niya, na yan ay binili para sa kanila, yan po ay kasinungalingan. Actually, pinatawag na namin yan sa session noong nakaraan. Para malaman niya, sabi ko sa kanya, bago ka dapat nagpo-post, inaalam mo muna, tiyatanong mo muna sa Office of the Mayor, sa Office of the GSO, kung kanino ba yung sasakyan na yan, kung sa inyo ba yan o sa local government. Okay. Paliwanag po yung mga papel na MR, pinapicturan ko po yan sa XFM, kay Miss Villa, pinicturan niya po ng nakaraan, nakita ni Miss Villa mismo na dalawang mata niya na naka-MR sa akin yung dalawang sasakyan na yan. Yung sa Vice Mayor's office. Okay. Pero yan po, hindi ko inaari, yan po ay piling gamitin ng kahit sino. Yan po ay sa taong bayan. Kasi po yan ay red plate. Nung nakaraan nga, pinahiram ko yan sa MSWD para mag-attend ng in-inquest. Tapos yung nakaraan, pinasakyan ko rin na ng kabaong yan kahit nasabing service ko. Kasi po pag-aari ng gobyerno yan. Hindi yan natin pag-aari. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng sasakyan na yan. Dahil po yan, siyempre, bilang opisyal, kailangan meron din tayong service. Meron din tayong nakaimar. Di ba? Maliwanag naman po yan sa batas. At saka yan po ay nakalagay din doon na bawat opisyal, kahit na department head, meron din nakaimar na sasakyan. So, Vice, maputol ko po kayo. Ang binabanggit niya kasi, binili raw po ito aid to the PNP by the LGU. Ito pong pick up na ito. Pero yun nga daw po, after 8 months ago, after election, ay hindi na raw po isinole sa PNP. Nagamit ba ito ng PNP as PNP vehicle prior, sir? Actually, kasamang John, ganito po yan ang sitwasyon. Nung matapos nung ako po ay maupo bilang Vice Mayor, yung pong pick-up na pula na nanggaling sa dating Vice Mayor, siyempre turnover sa akin dahil ako na po yung nakaupo. Okay. Nilipat na sa akin yung himar. Ngayon, ang sasakyan pula na yon, nakita ko yung kanyang kuhan, parang may diferensya, yung kanyang manibela, yung gulong, na hindi ko naman, sabi ko sa GSO, hindi ko man na yan, baka sabi ko, swapping ko na lang yan doon sa yung puti at saka yung sakwa na yan. Pero actually, hindi yan pag-aari ng PNP. Actually, nasa GSO rin yun. Ngayon, sabi ng GSO sa akin, Vice, mag-letter ka kay Mayor. Hindi nag-letter ako kay Mayor, in-approve ni Mayor, nandito naman ang sulat, naka-black and white naman yan lahat. Kaya yan po ay pinalit, yung puti. Pero yan po, ay dyan pa rin dapat sa harap ng munisipyo, nakagarahe. Lahat.
Kasi po, sinasabi ko nga, inulit ko, pag-aari ng munisipyo yan, ng local government. Hindi ninyo, hindi ng pag-aari PNP. Oo. Hindi yan binili para sa pwede nilang hiramin. In case na mayroong yung inquest, pwede nilang hiramin yan. Correct. Ang nangyari nga, kasamang yun, yung kulay pula na pick-up, doon na nga sa kanila naka-deterred. Inari na nila. Tapos ngayon, medyo lumala na yung diferensya, sinauli na nila ngayon. At binabawi ang puti sa inyo ngayon. Oo, binabawi ang puti ngayon. Sino ba yung loko-loko kasamang yun? Napatapos mong durugin ang pula, ngayon ibabalik mo, ngayon binabawi yung puti. Ay hindi naman sa'yo, ba't mo bawiin? Nakaimar naman sa akin parehas yan. Oo, maliwanag yun. Naka-black and white. Mayroon kami nakaimar. Okay. So, anong nangyari doon sa pagpapatawag ninyo sa sesyon? Naintindihan Hindi siya nag-attend. Hindi po Hindi siya umattend. Okay. Hindi siya matino itong nakaraan. Para sabi ko, iulit ko sa kanya, na puro siya nagpupos. Nung napag-usapan namin nakaraan, na maliwanag na hindi nyo pag-aari. Yan ay pag-aari ng local government. Lahat ay pwedeng gumamit. Pero bilang official ako, siyempre, nakaimar nga sa akin. Kasi kasama yun, binabawasan na po ako ng sweldo doon sa sasakyan. Dahil may sasakyan. Oo. Opo. Siyempre, kahit sino Ganun kasama naman yun. Opo, oo, talaga. Imar yan. Nakaimar yan. Pero yun, kahit nakaimar sa akin, pinapagamit ko kung halimbawa kailangan ng ano. Yun po ang katotohanan. Okay. Yun nga, tila nauungkat dahil dito. Yung pong 2019 incident, Vice Mayor, na kaya daw po kayo medyo hindi magandang pakikitungo sa kanya at ganyan. Dahil may history nung nagdaang eleksyon na nabubuhay po itong mga ganitong usapin, Vice Mayor, at indikasyon na talagang mukhang hindi maganda yung relationship between Office of Vice Mayor at El Nido MPS ngayon, Vice? Actually, kasamang yun, totoo yung sinabi mo, hindi lang siya ka mo may problema kasi alam mo, nung 2022, kinasuhan nila ako uli. Pinailan nila, nung tumakbo akong konsyal, pinailan nila ako niyan. Okay. Uli, inungkat nila yon. Kaso, inuligat twice po na-dismiss kasi wala pong katotohanan yan. Twice na na-dismiss. 2 bisis. Gusto lang nila akong perwisyuhin talaga. Actually, yung sabi niyang ganon, sila rin po talaga may pakana yan lahat. Nung kasi siya ang COP noon. Yung nangyari yun yan ang totoo. Pero ngayon, binuhay ng kalaban, pero wala, 2 bisis din nangyari na dismiss. Kasamang yun, yan ang totoo. Okay. Oo. So, totoo rin talaga na hindi maganda yung relationship between Office of the Vice Mayor at El Nido PNP ngayon sa mga oras na ito, Vice? Ako naman sa kanya, sabi ko sa kanya, wala namang problema ma-assign ka dito, basta gumawa ka na ng tama. Wala namang problema. Sabi ko naman, lahat naman tayo gusto mag-serbisyo. Pero yung nakatama lang. Hindi naman ako nag-against sa kanya dito sa ma-assign. Okay. Ako, siyempre, sinabi ko rin sa kanya, gusto ko rin nga siya dito ma-assign para maubos sa mga pinagsasabi niya, marami raw ditong drugs. Lagi niya sinasabi, di ba? Lagi niya pinupost. Nababasa niyo rin yun. Sabi ko, mas maganda rin. Pero sabi ko, ilagay mo lang sa tama, wala namang problema. Huwag mo namang idadama yung mga taong hindi naman, na-involve lang na wala namang kasalanan. Okay, Wala namang okay. problema. Kahit nga, sabi ko, mas maganda ka nandito, basta sa tama lang ang pagpapatupad. Vice, pero ngayon may nagagamit pa ba maliban doon sa kanilang mga patrol itong PNP natin kasi syempre kailangan din po nila yan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Maganda nga at may mga tulong yung LGU dahil kulang din yung budget ng PNP itself sa mga patrol cars po nila. Maliban doon, may iba pa ba silang nagagamit na sasakyan galing ng munisipyo, Vice? Actually, kasama yun, sinabi ko rin yan sa kanya ng personal. Sabi ko, yung sasakyan ko, pwedeng gamitin yan. Nung nakaranga, ginamit na ng pag-inquest yung puti ko. Okay. Ginamit na po yun. Basta wala lang po akong biyahe, pwedeng iramin yan. Kasi pag-ari po ng gobyerno ito. Hindi ko to pag-ari. Lahat po yan pwedeng paggamit. Kasi kami po ay tumutulong naman yung side ng hindi lang PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Marines, lahat po ng main uniform, tinutulungan namin ng munisipyo. May mga aid po kami. Hindi po na kami nagdadamot. Basta't meron lang po yan, sabi ko.
pwedeng gamitin yan, kasamang John. So Lahat. yung ganung setup, okay po 'yun sa inyo. Wag lang talagang yung sasakyan ay parang aariin at doon ay gagarahe sa istasyon. Opo. Ganun po. Eh, dapat dito lang sa munisipyo kasi Okay. andun pa rin po siya ng GSO, kasamang John. Mm-mm. Saka magpapaalam sila sa GSO talaga. Kasi nagkakakuha naman sa GSO. Mm-mm. Kahit nga kami, konsyal nga kami, mga konsyal namin, paglalakad, maglilita sa GSO, ma'am, baka pwede makahiram. Ganun po yun, for protocol. Okay. So, Opo. ang gusto yata Hindi ko po yan. doon na Kasama yun, hindi ko po inaangkin yan. Sinasabi ko, yan ay red plate. Red plate. Kaya lang, bilang opisyal, nakahimar sa akin, may bawas akong sweldo dyan, kalahati. Pinabawasan ako. Pero yan sabi ko, kung hindi ko naman siya gamit, pwede naman siyang gamitin kasi minsan ito rin binabag sa munisipyo. Oho. Dito naman ko pinapark. Yun naman pala. Oo. Pero, Oo. Kaya sabi ko kasama yun, bakit hindi naman tapos-tapos yan? Ang tagal ng tapos. Oo. Binibigyan niya pa ng parang binubutasan niya pa. Inano niya pa sa media. Hindi na lang siya pumunta sa office ko, pumunta kay Mayor. Napakasimple lang. Willing naman kayong mapag-ayos. Halimbawa, si Mayor mag-initiate ng pag-uusap between you and Major Timbangkaya at mag-usap para sa kapanatagan ng bawat isa at walang ganyang sigalok or silipan, Vice Mayor, just sa El Nido with PNP. Kasamang John, sa akin po wala problema. Ayos na kaming dalawa niyan, okay na. Oo. Nagulat na lang ako nung pinost-post na naman uli. Parang, parang pang-aasar na hindi mo maintindihan. Okay na po kami. Nagano na kami dito nung nakaraang pang okay na eh. Oo. Sabi nga sa akin, Vice, hindi naman tayo magkalaban. Kaya sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, Chief, kami naman sumusuporta sa lahat ng layunin. Lahat naman gusto namin yung Kaya lang sabi ko, dapat sana yung ating pagkuha nila sa El Nido, magtulungan tayo bilang ako chairman ng Peace and Order. Kailangan ko talaga yung Ay, kayo pa pala. Lumapit ka lang sa akin. Oo, kayo pa Kung anong pala ang kailangan chairman mo. ng Peace and Order. Talagang dapat magka-partner kayo, di ba? Kaya nga, ayun, nakarangat, Chief. Kasamang John, Opo. totoo lang, naging sa akin ng pampiwil, binigyan ko sa 5,000, totoo yan. Sabi niya, sir, baka pwede makakuha ng pampiwil, may dumating bisita. Binigyan ko ng personal na pera, 5,000. Naging na naman sa akin, nakalang, di ba, may nadisgrasya na pulis, binigyan ko rin, 5,000. Hindi naman, ako po wala sa akin yun, kaya sabi ko nga, bakit kasi binubuhay pa yung tapos na? Tapos na. Oo. Sa palagay nyo, may politika ba dito? May politika na naman, Vice? Yan ay, hindi ko alam kung anong lumulutang lagi yan, sabi ko tapos na yan. Hindi natin alam, kasamang John. Oo. Baka may mensahe kayo sa El Nido MPS, particular kay Major Timbangkaya, Vice Mayor. Actually, kanina, inano ko sa pag-ceremony. Kasi wala lang siya doon. Ay sinabi ko, ito lang naman ang gusto kong mensahe, kasamang John. Opo. At sana tapusin na ni Sparky yung kanyang pagpupos. Kasi po tapos na po yan. Alam din niya. Okay. Kung sino po ang nagmamayari na siya, sabi niyang pick up. Yan po ay pag-aari ng ating local government. Wala pong pag-aari kung sino man. Pwedeng gamitin. Actually nga, sinabi ko nga, yung kulay pula nga, doon na sa kanila naka-stay. Yung kulay pula na pick up. Oho. Yung puti naman, sabi ko, minsan dito ko rin ginagarahe sa munisipyo. Eh sabi ko naman, siyempre, bilang official nga, sana, bilang respeto rin, siyempre, ako po ay binabawasan sa aking rata. At saka maliwanag naman na para sa akin, alam din niya. Yun po, kasamang John, yun lang po, gusto ko lang tapusin niya na yung kanyang pinagsasabi sa post, kasi pati mga anak ko naapektuhan. Pati mga, ko. Sige po. Parang sige po. parang pinapalabas niya na kinuha ko yung pick-up na yan. Hindi ko yan ako po ay may sarili rin sasakyan, personal. Yan ang totoo. Sige po, Vice Mayor Joel, sir, salamat ng Sige. marami sa pagtanggap ng Sige, aming salamat tawag doon. para Maraming sa salamat din po kalinawan ng sa- bagay na ito. Mabuhay po kayo, kasamang John. Thank God you bless very po. much po. Thank you. Si Vice Thank you, Mayor Joel Rosento ng El Nido. Kontakin mo nga si Major Timbangkaya ulit, no? Para kuha naman natin din yung kanyang panic. Although ito nga ay pinarating niya sa media, ito pong bagay po na ito, mga kapuso. So may konting lambingan ngayon yung hepe ng El Nido
at El Nido MPS at si mismong Vice Mayor Joel Rosento. Sa sasakyan lang ito mga kapuso, nabuhay yung mga pangyayari ng mga nagdaang panahon, nagdaang taon. Okay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Ay, Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning muna. Si Ma'am Angelita Nabella Cadiena, happy 29th year daw, anniversary. GMA Super Radio Palawan, more power and God bless. Salamat. At Roberto Padon, pabati daw ang masipag ng yakap ng Palawan, Gob Ami Alvarez at Sir Carlo Boytison at sa iyo Sir, good health every day. Salamat po Sir Roberto. Sana ba na ngayon yung sana po ngayon yung yakap ng provincial government diyan sa bayan ng Rojas. Yung yakap ni Governor Ami. Okay? Paghahatid ng mga serbisyo, no? Ilapit yung serbisyo ng ating mga kababayan sa ating po mga kababayan. Sana makunan din natin ng pahayag yung hepe ng El Nido MPS, si Major Timbang Kaya, patungkol sa bagay na ito. Alas 9:22 ng umaga. Patungkol ito sa sasakyan, dalawang pick-up. Panay daw ito naka-MR sa Office of the Vice Mayor kay Vice Mayor Joel Rosento. So ibig sabihin siya yung liable doon sa mga sasakyan na ito. Pwede naman daw hiramin ng PNP. Kahit sino po pwede. Kasi doon lang naman daw pinaparada yan. Hindi niya man yung setup, wag lang talagang iistasyon doon sa particular PNP station. Kasi yun nga po di ba? Naka-MR, At isa pa doon, yung pula daw, ginagamit naman ng PNP. Yun nga lang, nung nasira, ibinalik na sa LGU ng El Nido. Sige, tingnan natin, sa part naman, although ito nga, inuna na natin yung mga pinadalang info ni Major Timbang Kaya patungkol sa usapin nito at kinuna natin ng pahayag yung Vice Mayor ng El Nido. Major Starkey Timbang Kaya, sir, magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan ng El Nido. Si June Fred po ito. Sir Jun, magandang umaga and magandang umaga din sa inyong lahat. Oo. Sir, mukhang nagkakaroon ng lambingan yung PNP El Nido, kayo personal, at nitong Office of the Vice Mayor, si Vice Mayor Joel Rosento. Pinaliwanag niya, sir, yung issue doon sa dalawang sasakyan, puros daw ito naka-MR sa kanya. At siya yung liable sakaling anumang mangyari dito sa mga sasakyan na ito at binabawasan siya nung rata niya dahil nga naka-MR itong dalawang sasakyan. Pwede nyo naman daw pong hiramin ito kung may mga operation, may mga lakad yung PNP, pero ibabalik din. Hindi lang yung setup na ito'y parang talagang magmamanage ay yung PNP El Nido na po, Major. Sir, ano bang punto nyo naman dito sa sasakyan na ito, sir? Alam mo, sa tinatakbo ng sinabi mo na sinabi niya sa inyo through your interview, malinaw talaga na siguro ay meron siyang interest na gamitin ng kanyang opisina yung pick-up na yan ang bagong bili. Simplihan na lang natin, Sir Jun. Simplihan natin. Way back 2024, mayroon ng budget allocated
support by the LGU, aid to PNP. Okay. At napagkasunduan kasi yan na ibibili ng sasakyan para maging suporta sa PNP. Pero definitely hindi naman sinasabing magiging pag-aari yun ng PNP. Kasi ito'y national kasi yung PNP. At very clear yan. Ngayon, nung mabili yan, nakapagtaka lang. Wala pa ako dito kasi sa El Nido. Ay sinasabi lahat ng pulis dito na turnover na sa PNP yan eh. So nagagamit na ng mga halos 2 linggo lang. Alam niyo, nag-iingat ako na sabihin ko, dahil alam niyo yun, na magiging trending na naman. Pero ganito lang kasimple. Kinuha at pina-MR. Ngayon, siguro kung halimbawa pag-aralan natin, very clear. Ito yung binili para sa PNP in support from the LGU. Kaya kung i-claim na naka-MR na sa kanya, well siguro, baka ginawa niya ng para na mapakiusapan, either si May o GSO na dyan muna sa kanya. Pero yung kulay pula na yan, nung nakarang ibinalik ko yan, kondisyon, tumatakbo, malinis at walang problema. Ngayon, kung i-claim nyo na may sira at sigurado ko na walang problema yan. Ibinalik namin yan sa pangunguna ko kasi alam ko po at open yan sa publiko na mayroong tinuntuhan, na mayroong binili, mayroong resolusyon na ito'y PNP. Ngayon, alam mo yung ano ba tamang term? Sana kung sensitive sana yung word sana na sabihin natin na delikadesa. Ito'y binili in support for the PNP. At ito'y, kung sa PNP support sana. Hindi ko lang maintindihan kung sasabihin na kayo para sa kanya, well, dyan pa lang tapos na istorya. Kung gusto niya, wala tayong magagawa dyan. Pero sa totoo lang, kahit halongkatin yung record, kahit doon sa aming tinatawag na budget for allocation ng mga bibilhin, nandun yan. At ito yung nakaintindi dyan sa PNP. Kaya nung mabili na yan, alam ko kasi na mayroon talaga po PNP at hinahanap natin. Kaya kung magkakameron ng hiram-hiraman o ano yan, alam nyo, hindi ko maintindihan ano talaga yung okay. Sabihin na lang natin para kontrolado. Ito na para serbisyo ng publiko eh. Pero kung pag-iisipan ng gusto, sana maging maging ano ba tawag doon? Nag-iingat ako na sa din kasi alam ko nakabantay lang. Ito in good faith sa akin. Unang-una, wala akong interest yan. Sa akin na pinipilitan na maging maayos ang serbisyo ng El Nido PNP. Ngayon, kung para sa PNP at nabilit na pag-usapan, huwag nating baguhin. Ibigay natin. Pero huwag nating iparamdam na tayo may interest at kukontrolin. Okay? Kung gusto nila, araw-araw nilang bantayan. Pero ang tanong lang naman dyan, ibibigay ba o itutuloy sa PNP para support LGU o hindi? Pag sinabing hindi, tapos na yung boxing, wala tayong pag-uusapan dyan. Kasi hahaba lang yan eh. Kasi napakasimple. Mayroong resolusyon, may napag-usapan, may napagkasunduan, at kung nag-iingat doon sa tinatawag na karir, maging sensitive naman tayo. Okay? So, sa akin lang naman yan isang servisyo sana. At naibalik na natin yan. Bakit pinagpipilitan yung pick-up na kulay pula na hindi naman sa PNP talaga supposed to be? Ngayon, para lang hindi lang maklaim si bagong bili, si white pick-up, isasaksak yung pula. Ngayon, nandiyan, binalik ko na. Di kung ayaw nilang ibigay yung puti na yan, yung para sa PNP na yan, so be it. Wala tayong problema dyan. Pagtitiisan ko, kung ano man sa patugan na nanto ngayon, walang problema. Pero wag lang umabot doon sa sitwasyon na talaga may mga emoji na kailangan. Sana mapag-isipan naman. Ito isang paglilinaw lang na sana mas maging maayos lang at ibigay kung ano yung dapat sana na nakalaan para doon sa isang opisina. Okay. Kasi sinabi niya, wala na akong magagawa dyan. Medyo nandyan lang daw po yung sasakyan sa munisipyo kung sakaling kailanganin po ninyo dahil nga naka-MR sa kanya pero ito'y every afternoon ay dyan nakaiwan sa at kung may mga lakad, operasyon o kung kinakailangan sumulat lang daw sa GSO, magpaalam lang at pwede naman daw hiramin ng kahit sino. Sir? Actually, meron na kaming
sulat pirmado ko yon na no sir, hindi kailangan hindi kailangan kung sakasakali man, ito lang. Bakit kailangan itong tanong bakit kailangan i-imar sa kanya? Okay? Bakit kailangan? Ano yun? Ito simple lang. Sige. Again, binili ito for PNP. Baka foul ako dito pero pasintabi ha. Binili ito para sa PNP pero bakit? Siya pa ay nasa opisina ng PNP? Di ba nasa LGU Vice Office naman siya? Sana naman maintindihan naman. Pero again, kung halimbawa ngayon ang magiging panuntunan niya na naka-IR sa akin, kung gusto niya, wala tayong magagawa doon. Pero sana pag-isipan naman niya na yung magiging outcome. Dahil ito, ibinalik ko na yan at yung pulando na yan. Okay, pagtiisa namin, walang problema. Kung sakaling magkaroon ng abira naman, ako naman simple sabihin ko, wala kaming sasakyan. Gamit ng opisina ng Vice Mayor's Office. Pero nakasimple yun, sir. Sige. Sir Jun, maraming salamat. Thank you. Major. Good morning, Sir Jun. Oh. Thank you po. Mukhang malalim ang mga sugat sa kanilang mga puso. Ha? Mga kapuso, ano? Buwan ng Pebrero na ngayon. No? Dapat all goods. Alas 9:31 na ng umaga. Pero nagtatanong tayo sa ano bang proseso pag ganun, no? Kung sinasabi ng PNP may resolution para sa intended for PNP, no? Sinabi naman kanina ni Vice Mayor, yun nga, yung pula, yun yung gamit dati ni Vice Mayor Batoy, no? Nung mag-assume as Vice Mayor, siya ng Vice Mayor, siyempre, ililipat yon sa pangalan niya. Yun nga lang, ang pagkakakwento niya, di ba, malinaw naman kanina, napansin niya, may diferensya daw sa manubela at sa gulong. So, nirequest niya kay Mayor, nagpaalam siya, sabi ng GSO, kausapin mo si Mayor, na iswap yung pula at yung puti. Okay? So, kaya, NMR, no? Yung puti na pick up, yung Navara, kay Vice Mayor Joel Rosento, no? Ngayon yung pula, yun yung pinagamit sa PNP, no? Ngayon ang sabi, yung pula, dahil lumala na yung problema, ibinalik ng PNP sa munisipyo, no? At ngayon ang kinukuha yung puti. Oo, na naka-MR din, pareho naka-MR kay Vice Mayor Rosento. Okay? Pero nandyan lang daw ang sasakyan. Kung kailangan ng PNP, pwedeng hiramin naman, gamitin, no? Mga kapuso. So, relax lang kayo ha, dyan sa bayan ng El Nido, magka-partner pa naman si Vice, siya yung chairman ng Peace and Order Council. At siyempre, katuwang mo dyan yung pulis, no? At yung namumuno sa hanay ng kapulisan sa inyong lugar. Ay kung may ganyan na hindi nagkakasundo, no? May lambingan sila ngayon, may tampuhan sa kanilang mga puso at damdamin, pangit yan. Hindi natin ma-serve ng maayos yung pong serbisyo na kinakailangan ng taong bayan. Na umaasa na yung ating mga ganitong opisyal purely serbisyo ang ibibigay sa ating po mga kababayan. Alas 9:34 na po ng umaga. Magbabalik po tayo. Promise. Ito ang serbisyong totoo. GMA Sumas Radyo. DYSP Super Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron, United Homes First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. Saksi sa DYSP. Alas 9:41 ng umaga mga kapuso. Sino sa inyo po yung ngayon lang halos nakapasok ng ating
bus and jeepney terminal diyan sa Barangay Irawan, no? Yung ating land transport terminal. Kasi hindi ako nagagawi diyan, mga kapuso, no? Ngayon daw po, no, pagpapasok ka diyan kasi may gate na, no? Dati-rate, 'di ba, pasok, labas-pasok lang naman. Tayo diyan, yung mga sasakyan, yung mga naghahatid ng mga pasahero sa ating land transport terminal. Ngayon daw po ay may gate na. Tapos doon sa gate, may parang collection office. Magbabayad ka na bago ka makapasok. Kung ikaw ay may sasakyan, magbabayad ka na ng 50 pesos. Mga kapuso, para sa mga 4 wheels. Tapos, 10 piso para naman makapasok yung tricycle or motorsiklo. Malaman lamang po natin kung ito po'y base sa resolusyon, ordinansa, no? Mga kapuso, nadagdagan na naman. Nadagdagan na naman na yung issue ng ating land transport terminal. Dahil hindi pa nga nakakapag-move on yung ating mga kababayan dahil nilipat nga yan dyan sa layo, no? Yung mga taga-norte pupunta pa ng Irawan bago sumakay ng shuttle van pa uwi ng norte. Mga kapuso, ngayon, eto na naman. Bago ka makapaghatid ng pasahero mo, kung ikaw ay nakasasakyan, 50 pesos daw ang singil, no? At motor, tricycle, 10 piso. May ticket naman na ini-issue, no? May ano bang tawag dito? Yung parang selyo, oo. May ticket, no? Kasi sa airport, 'di ba? Pag susundo ka, matagal pa yung iyong susunduin, pwede kang pumarada doon sa parking area. Pero magbabayad ka ng dati 15, naging 25 pesos, mga kapuso, pero parang tumaas na rin, no? Nitong nakaraan. So, yun ay bayad doon sa parking habang nag-aantay ka. Ito naman, hahatid ka ng pasahero dyan sa terminal sa Irawan. Bago ka makapasok doon sa mismong compound ng terminal, magbabayad ka muna. No? Kasi alangang ibagsak mo yung pasahero mo or yung ihahatid mo doon sa labas lang, paglakarin mo na. Pasan-pasan yung karton, yung traveling bag or mga sako-sakong pampasalubong. Layo pa nun, di ba? Layo pa nun. Ang tendency, papasok mo yung sasakyan, ikot mo doon kung saan sasakay, sa bus, sa van man yan, going to north or going to south. Pero hindi ka makakapasok doon sa gate hanggat di ka nagbabayad. 50 pesos daw for 4 wheels, 10 pesos for motorcycle and tricycle, mga kapuso. So nais nating linawin yung bagay na ito, no? Ito ba'y kasama doon sa implementasyon ng bus and jeepney terminal natin yan, dyan po sa Irawan. At parang kulang sa information dissemination, no? Public awareness, mga kapuso, no? Kasi may mga re-react na no? Considering na ano naman yan, pampubliko or saglit lang, no? Iikot mo lang, idadrop mo lang yung pasahero mo na sasakay ng bus or ng van, magbabayad pa daw ng 50 pesos or 10 pesos sa tricycle or motorsiklo, mga kapuso. Medyo isa na namang bagay na dapat nating linawin sa pamunuan ng ating land transport terminal. Diyan po sa Barangay Irawan. Si Mr. Joseph Carpio pa rin ba? No? Yung ating hepe o nangangasiwa
Kasi yung palengke, binigay na kay Engineer Irene Lagrada. Dati kay Joseph Carpio din yan. No? O baka tutok na lang siya doon sa ating land transport terminal sa Erawan. Okay? Sige, kinokontak natin lahat ng possible contact number para may paliwanag, mabigyan ng paglilinaw ito pong bagay na ito. At kung hindi, tomorrow, imimission na lang ni June at nung patrol natin. Pero magdala kayo ng 50 pesos, baka hindi kayo makapasok, ha? Bukas doon sa ating land transport terminal. Oo. Hingi tayo ng PT cash kay admin para baon-baon ninyo. Kasi baka hindi kayo papasukin yung patrol dyan sa bus and jeepney terminal. Alamin natin itong bagay na ito at bigyan natin ng kalinawan sa tulong ng mga nangangasiwa. Yung mga namumuno dyan sa ating bus and jeepney terminal. Para hindi magulat yung publiko. No? Yung mga maghahatid dyan sa terminal, may kaanak na sasakay ng bus or ng van patungong norte or south, mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng First Sulfate Iron, United Homes First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. Parang lahat dyan may bayad na. Yung CR may bayad din dyan Alam ko Oo, may bayad din yung CR dyan Oh? sabi dito, private na ba ang terminal? Yung CR kaya, magkano bayad? Sir Jun, ang kambing dapat para sa kambing. Ang kalabaw dapat sa kalabaw. Kung saan nakalaan, dapat doon talaga para walang problema, di ba? Siguro ito yung sa sasakyan ng El Nido. Pero NMR kasi. NMR Although, yun nga yung ating lilinawin. Nung pagbili ng sasakyan yan, kasi hindi ka agad inayos Hindi ka agad dilinaw Kung ito ba ipapagamit solely para sa PNP or ito'y gamit pa rin ng munisipyo, pwedeng hiramin ng PNP. Ngayon, kung sa PNP, temporary MR, siguro po pwede. May ganun ba sa gobyerno? Or, kasi pumayag naman yung mayor at yung GSO na EMR, kay Vice Mayor, Or, may iba bang sasakyan na binili para doon? Bakit ito NMR? Natural, kung NMR sa'yo, Kenneth Calumres, ikaw ang mananagot sa mga pwedeng mangyari dyan sa gamit na yan ng gobyerno. Pag yan ay nawala or na-damage, kanino naka-MR, siya yung mananagot. Diba? Kung yan ay para sa PNP, bakit NMR? Bakit pinayagang AMR sa Office of the Vice Mayor? Yun ang tanong din doon. Ang gulo Ginulo ninyo Kaya ngayon yan, nauungkat yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari at hindi nagdudulot ngayon ng hindi magandang relasyon. Diyan sa pagitan ng Office of the Vice Mayor ng El Nido at El Nido MPS. Hepe lang pala, hepe. Alas 9:50 ng umaga, balita muna tayo. Pasok natin yung ating mga balita. Sa ating pong mga balita, unahin natin si Super June. Itong provincial si Super Wilmar. Okay. Private sana ba yun? Ito nga, si June nga. Provincial Board hiniling sa DPWH 2nd Engineering District na tugunan ng mga bahaing lugar sa Southern Palawan.
Alamin natin ang detalye ng balitang ito, Super June. Pasok! Hinilingan sa Guriapa, Lalawigan sa Department of Public Works and Highway 7 Engineering District na magsagawa ng agaran at pangmatagalang solusyon sa mga flood-prone areas sa bahaging sur ng lalawigan ng Palawan. Batay sa naprobahang resolusyon na ni Board Member Ariston Arzaga bilang tugon mo nito sa patuloy na problema dulot ng pagbaha kung saan kasabay nitong hinimok rin ng DPWH na tugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa mga bayan ng Brooks Point, Sofronia Española, Quezon, Rizal, Batarasan, Nara at Balabaca. Kabilang ang agarang river dredging at construction ng box culverts sa barangay Mambalot at ang komprehensibong pag-aaral sa posibilidad ng pagtatayo ng tulay at drainage system sa barangay Tubtub, Brooks Point. Layunin naman ng mga hakbang nito na mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang mga panganib sa buhay at karyarian at masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan lalo na tuwing panahon ng malalakas na ulan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Bilang ng populasyon sa munisipyo ng Kalayaan nakapagtala ng mataas na growth rate ayon sa huling Census of Population. Ang balitang yan ihatid naman ni Super Wilmar Abrea. Pasok! Nakapagtalaga ng 19.52% na growth rate ng munisipyo ng Kalayaan base sa pinakahuling ginawang Census of Population. Base sa datos ng PSA Palawan mula kasi sa 193 na populasyon ng nasabing munisipyo ay naitala ang bilang na 406 noong huling census noong 2024. Noong 2024 din ang Kalayaan ang nakapagtala ng highest growth rate sa bansa. Samantala ang munisipyo ang pinakamaliit na munisipyo sa bansa pagdating sa populasyon at nag-iisang munisipyo na may mas kaunti pa sa 1,000 ang naitalang populasyon. Ako si Wilmar Abrea, GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Paglalayag ng malilit na bangka sa bayan pa rin ng Kalayaan na nanatiling suspendido dahil sa shear line. Super June, pasok! Patuloy na umiiral ang suspension of sailing sa mga isla sa bayan ng Kalayaan para ito sa mga maliliit na sasakyang pagdagat dahil sa epekto pa rin ng shoreline at amihan. Batay sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Kalayaan Island Group, hindi mo na pinapayagang maglayag na sa 35 gross tonnage pababa ng mga bangka dahil sa malaking alon na halos 2 talampakan at malakas sa hangin na may lakas na 18 knots. Sa ibang bahagi naman ng lalawigan, lifted na ang no-sail policy sa bahagi ng Calamianes Island at sa mga isla sa bayan ng Balabac. Pinapayuhan naman ang mga mangisda na maging mapagmatsyag sa kondisyon ng karagatan at sa panahon sa laot at antayin ang mga bagong advisory na ilalabas ng Philippine Coast Guard. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Alamin na po natin ang mga nakatakdang talakayin sa Sangguniang Panlungsod regular session ngayong umaga. Naroon si Super Wilmar Abrea. Super Wilmar. Super June Fred, nakatabay na tayo sa ika-27 regular na sesyon ng ating ika-12 Sangguniang Panlungsod ng araw na ito ng Lunes. At may hawak na rin tayong agenda para sa mga mapag-uusapan ng araw na ito. Yes, Super June Fred. Bago kita bitiwan doon sa mga agenda, pakiano mo nga, alamin mo kung may ordinansa na ipasa at aprobado patungkol dito. Bukas ito lilinawin natin, itutuloy natin yung pagpasok ng mga sasakyan dyan sa ating centralized bus and jeepney terminal sa Erawan ay may bayad. 50 pesos daw sa mga 4 wheels, ay 10 piso sa mga tricycle at mga motorsiklo. Super Wilmar, ha? Sige, mamaya. Alamin natin kung sa secretariat o dito sa mga konsel natin kung meron pa. Yung nakakasakop ng bus and terminal natin, kung kaninong committee yan, Super Wilmar. Dahil ini-implement, pinapatupad na doon. Okay? Sige.
Go! Samantala, ito naman ay mga mapag-uusapan para sa first reading and referral. Mga resolusyon nito, ito ay halos sa apat na resolusyon na naka-address para sa National Electrification Administration o NEA. Mga resolusyon na ito ay nagre-request sa Palawan Electric Cooperative na i-endorse sa National Electrification Administration o NEA ang mga posibilidad na pagbibigay ng solar panels sa Barangay Bagong Bayan Elementary School ay National School. Ganon din na resolution para naman sa solar panels sa Barangay Sipukan Elementary School at National High School. Ganon din resolution na sa posibilidad na pag-avail ng National Electrification Program on electrification by providing solar panels sa mga powerful barangay sa syudad, partikular sa Barangay Maroquinas. At isang resolution din na humihiling sa Palayco ay endorse sa GIA. Yun yung pagbibigay ng solar panel para sa powerful barangay sa syudad, partikular. Diyan naman sa Barangay Nupanggangan. Mayroon din ilang mga nakatala rito sa first reading and referral. Ugnay naman doon sa mga budget for fiscal year 2026 ng mga barangay ng Manalo. Mayroon din dito sa Barangay San Jose, Barangay Napsan, ganyan din sa Barangay Mangingista. So for yan ang Sangguniang Ampal Lungsod for review yung mga budget na yan. Mayroong mag-aabayin ng privilege hour ngayong araw na ito kay Maga. Yan ay si Konsehal Victor Oliveros. Yan naman ay ang kanyang topiko ay may kaugnayan doon sa naganap na sunog dyan sa All Public Market sa Barangay Tagumpay. Nakita na rin natin ngayong pumasok yung mga kinatuan mula sa Bureau para maging yung mga manininda doon sa Old Public Market. Meron ding mga nakasalang para sa committee report, ang Committee on Tourism, ang Committee ng Welfare and Community Development, ang Games and Amusement, at ang Committee ng Transportasyon, at the Committee on Environmental Protection and Natural Resources and Waste Management and Disposal, at yung Committee on Public Works and Infrastructure. Wala namang nakasalang para naman sa third and final reading na mga ordinansa ngayong araw na ito sa Pulpulpul. So yan muna, yung ilang mga pag-uusapan sa regular na sesyon ng City Council ngayong araw na ito ng Lunes. Sa inyong kapuso, Super Wilmar Abrea, balik muna sa inyo. Mga kapuso, alas 9:59 na po ng umaga. Paalam na rin po tayo at kapos na tayo sa oras. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay ngayon pong araw ng Lunes. Sa ngalan po ni na Super Kenneth Calumres, Super Rene Olape, Super Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong nakasama, ang inyong kapuso, June Fred Calamba. Ito po ang GMA, labanan ng fake news, dapat totoo. Ito